JSM travelers, have you experienced paradise on Earth? Well, I hope ang sagot nyo ay oo. But for today, meron akong better offer. Because from our elementary textbooks and numerous features everywhere, dadalhin ko kayo sa paraiso ng Bohol, kung saan ang mga burol ay tila tsokolate at ang tinaguri ang smallest primate on Earth ay excited nang mag-hello sa'yo. All of this and more dito lang sa JSM Travel and Tours. There are two major ways para makarating sa Bohol. Pwedeng via plane to Bohol, Panglao International Airport, or ferry to Tagbilaran City. At pagdating mo sa isla, ikot-ikot ka na lang using their local transportation system gaya ng tricycles, buses, at scooters. For many years, Bohol has been a top Philippine destination for families at pati na rin sa mga magtotropa. Kaya naman for this very special episode, ang naisipan kong bigyan ng ultimate Bohol experience ay isang kabatch ko na Gen Z. Oh guys, wala munang kukontra. He is one of Star Magic's newest discoveries, future leading man and showbiz royalty, Inigo Jose. What's up JSM Travelers? Ako po si Inigo Jose at excited na po akong makasama kayo lahat dito sa Bohol. The jewel of the Philippines. It's known for its natural heritage and its cultural impact. Kaya ano, tara guys! To start off our day, magbe-breakfast muna tayo. Then, let's head out to our first spot in Bohol, ang Philippine Tarsier Foundation Incorporated. What's up guys? So ngayon, to be more specific, nandito po tayo sa Corellia Tarsier Sanctuary. Isa po siyang protected area dito sa Bohol. So ngayon, meron tayong date with the little tarsiers dito po sa Corellia Sanctuary. So abangan niyo po yan and kailangan po na maingat lang tayo at saka very quiet kasi mabilis po silang ma-stress. So let's go to their natural habitat. Let's go! Liit, no? Ay, yung ulo niya, no? Yan na yung pinakamalaking size niya. Yung ulo niya. Ay, ito. Yan. So, tingnan natin yung second tarsier. Sana magpakita siya sa atin. Yan. So, kailangan maingat lang tayo, guys. Kasi mabilis ma-stress ang tarsier, diba, kuya? Tama ba? Tsaka yung flash. Oo. Wag na wag niyo i-flash pag nag-picture kayo. Ayun, guys. Kita niyo yung buntot ni Tarsier. Babae yan, sir. Laki ng mata niya. Pag ganyan, masyadong malaki yung mata niya. It means gising yan. Gising talaga. Pero pag araw kasi, si Tarsier, tulog, gising, tulog. Pero ano lang, stay lang po siya sa Dito isang... siya gumagalaw, no? Guys, itong Corellia Sanctuary, ang major key kung bakit nila to tinayo is to preserve ang mga tarsiers dito sa Pilipinas. Ang tarsier, meron silang species din sa Indonesia ba? Tama ba? Tsaka sa Malaysia. At saka Malaysia. So yung sa atin is, ano tawag? Carlito? Tama ba? Carlito, sir. Yung tarsier sa ibang bansa, ibang ugali dito. Dito sa atin, sa Pilipinas, lunar siya Lunar. at saka territorial. Doon sa ibang bansa, grupo sila. Dahil para dito din kasi konti lang. Kaya hindi ka makakita ng marami kasi sa isang hektarya, isang tarsier. Doon naman sa isang hektarya, isang tarsier. From one island to another, nakapagbohol ka ba talaga is hindi mo dinaanan ang legendary chocolate hills ng isla? Sa bayan ng Carmen, matatagpuan ang pinakapamosong viewing deck ng tumpok-tumpok na mga burol ng tsokolate. Tsokolate dahil kapag dry season, natutuyo ang mga luntiang damo nito, revealing a chocolate brown mound. So guys, bago tayo makyat, 220 steps to. So tara!
exercise. Ngayon, paakyat na tayo and this will take us 220 steps. Konti pa lang yun. What's up guys? Ngayon nandito na tayo sa Chocolate Hills. Alam nyo, gutom na ako. Gusto ko na mag-lunch. Pero baka pwede munang mag-dessert kasi tignan na naman ang view. Nakakagutom naman talaga. So, fun fact, ang Chocolate Hills, it has 1,700 hills and it covers around 50 square kilometers of land. Kaya sobrang lawak dito. Kaya tignan naman natin, oh. Chocolate Hills pero mukhang matcha, diba? When it comes to restaurants, todo effort talaga ang mga owners to make sure na aesthetic ang interior design ng lugar nila. Pero ang Eleuterios Restaurant sa Kandihay, Bohol, iba lumaban. Dahil ang star of the show nila, their exterior view of the Kadaptapan Rice Terraces. Hello guys! So ngayon nandito tayo sa Eleuterios Restaurant. So let's have a review on their food. Try natin tong eggplant nila. Ang harap. Grabe. Tapos ano po yung luto dito sa eggplant? Ensaladang talong. Wow! Ang sarap. Usually kasi yung kinakain ko dito sa eggplant is tortang talong, tas merong itlog, tas merong ginining. Ito, sarap pala ng ganitong luto din. Pag may time kayo, punta tayo dito, try natin yung food nilang sarap. May manghingi nga. Wow guys, alam nyo, dati nakikita ko lang po ito sa aking history books. Ngayon, tignan nyo, nasa harap na natin. So I still remember na beneficial po ang terrace farming para po sa ating mga magsasaka kasi po it promotes the conservation of the soil and water. After mabusog at konting siesta, heto na nga ang biggest challenge natin for Inigo. Dahil mahilig tayo sa land activities at trekking dito sa JSM Travel and Tours, syempre ipapa-experience din natin ito kay Inigo. As we make our way to our next spot, Bohol's tallest waterfalls, ang Can Umantad Falls. Can Umantad Falls, Yes? ito po ang pinakamataas na falls sa buong Bohol. 261 feet, 79 meters. Oh my gosh. Then, yung pangalan niya, sir, na Can Umantad, Can Uman is kaunuman, 60. 60 meaning nun? Yes. Yung tad is dipa, Dipa. patom. Ano meaning nun? Dipa, 60 kadipa. Like height. Yes. Tsaka 'di ba bago po makadating dito, kailangan mo maghabal-habal, 'di ba? Yes, sir. Yun. Kasi yung daanan namin, pag bagyong Downhill. Udit, naglandslide yung kabilang lupa. So ngayon, we're gonna do a 3 to 5 minutes lang po ng trekking, tas nandun na tayo ngayon. Pagkatapos, sir, ang Can Umantad Falls, maraming areas na pwedeng maligo tayo. Pero iba-iba yung kalalim nila. Kung gusto nyong mag-dive, dito po sa 11 feet deep. Dito po. Pagkatapos, pag tumalon-talon lang, may 7 feet deep. Pero doon, sa binagsakan ng tubig, sir, 4 feet lang yon. 4 feet lang siya. Dito. Yung mismo lang falls, mataas lang talaga. So pagka falls, tama ba pag falls, pwedeng inumin yung tubig? Tama ba ako? Ang tubig sa falls, sir, inumin namin yon. Pwede talaga siya inumin, doon diba? Sa simulan, doon sa pit ng kagubatan namin dito. Kasi doon yung bukal, spring. So malinis na sa siya kagad. Pundol. Malinis na siya pagka Malinis. Ayun, may Bagyong swimming. Wow. Diyan naman na area, sir, ang 7 feet deep. 7 Pwedeng feet tumalon dyan. Pero pag hindi marunong lumangoy, huwag na lang tatalon. Ang mga bato dito, sir,
Limestone. Limestone. Yes. Sinasabi nila ang ano din, diba? Yung mismong Chocolate Hills, limestone din. Yes, sir. Totoo Sa po ba yun? Bohol. Totoo po, sir. Oh my goodness. Falls, Parang ang paradise Kanumantan talaga. Falls. Pagkatapos dito naman na next area, sir, is 5 feet deep. 5 feet. Dito. At saka doon naman, sir, 3 feet deep. Para kayong may natural swimming pool. Furniture lang yon. Alrighty, day 1 in Bohol is done. Kaya, pagpapahingahin ko muna si Inigo dahil tomorrow is another day and another episode of JSM Travel and Tours. Miss Jody Santa Maria, thank you so much for this wonderful trip. Honestly, napagod po kaming lahat and ngayon mag-recharge kami, kakain kami at mag-rest. Looking forward sa part 2 ng Bohol Adventures natin, JSM Travelers. Watch out for that. Next week, abangan ang part 2 ng ating trip to Bohol, kung saan meron tayong bagong discoveries at makikilalang mga matitinig. Kung gusto niyong ma-feature ang inyong bayan, lugar o hometown, mag-email na sa thejsmchannel@gmail.com. Like, comment, and share this video at mag-subscribe na rin sa The JSM Channel and follow our social media pages. Kita-kits next week, dito lang sa JSM Travel and Tours.